ang matinding krisis sa politika na humaharang sa kampanya kontra korupsyon. Nasa gitna ng isang matinding konfrontasyon ang Pilipinas matapos akusahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampo ng fugitive na si Zaldico, dating kongresista ng Ako Bicol Party List, ng hayagang pagtatangka sa blackmail. Nag-ugat ang krisis na ito sa serye ng mga video expose na inilabas ni Ko mula sa ibang bansa na naglalaman ng mga akusasyon ng korupsyon na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Nangyari ang pag-aakusa sa gitna ng seryosong paghahanap ng gobyerno ng hustisya laban sa mga tiwali na itinatampok ng freeze orders ng Anti-Money Laundering Council sa humigit kumulang 12 bilyong halaga ng assets na konektado sa issue. Sa isang pampublikong mensahe, isiniwalat ni Pangulong Marcos Jr. ang detalyadong alok na di umano'y dinala ng abogado ni Ko sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, ang suhestyon ay simple ngunit mapanganib. Ititigil ni Ko ang paglalabas ng mga nakakasirang video at akusasyon kung ititigil naman ng gobyerno ang proseso ng pagkansela sa kanyang pasaporte. Ang tugon ng punong ehekutibo ay mabilis at walang patumpik-tumpik. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa mga kriminal, mariin niyang pahayag. Kahit maglabas ka ng video ng lahat ng kasinungalingan mo tungkol sa destabilisasyon, tuloy pa rin ang pagkansela ng pasaporte mo. Hindi ka makakatakas sa hustisya. Agad namang naglabas ng pahayag si Attorney Roy Rondain, ang legal counsel ni Zaldico, upang pabulaanan ang akusasyon. Tinawag niya ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na completely untrue. Giit ni Rondain, wala akong kinausap mula sa gobyerno para makipagnegosasyon na itigil ang mga video kapalit ng pasaporte, at idinagdag na wala siyang kontrol sa kung kailan at paano lalabas ang mga video expose ni Ko. Ang pagtanggi na ito ay nagpapakita ng isang matinding he said na sitwasyon kung saan ang isang kriminal na fugitive at ang punong ehekutibo ay nagpapalitan ng mabibigat na akusasyon sa publiko. Sa legal na pananaw, ang blackmail ay iligal at seryosong krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Ang di umano'y pagtatangka ni Ko na humingi ng pabor sa gobyerno kapalit ng pagtigil sa paglalathala ng akusasyon ay maaaring iakyat sa kasong grave threats o iba pang uri ng coercion, lalo na't ginagamit ang pananakot upang makamit ang isang pabor na labag sa batas. Ang kasalukuyang legal na posisyon ni Ko ay nagpapaliwanag kung bakit niya kinakailangang gawin ang high-stakes na hakbang na ito. Si Ko ay kasalukuyang nakaharap sa warrant of arrest at pinaniniwalaang nasa labas ng bansa. Ang pagkansela ng kanyang pasaporte ang pinakamabisang sandata ng gobyerno upang pilitin siyang sumuko at harapin ang kaso. Ang impormasyon na sinasabi ni Ko na hawak niya ang tanging alas na lang niya. Sa kritikal at desperadong sitwasyong ito, ang pagtatangka na makipagpalitan ng katahimikan kapalit ng kanyang kalayaan na maglakbay ay isang matinding estratehiya kahit na labag sa batas upang iwasan ang pag-uusig at bawiin ang kontrol sa kanyang sitwasyon. Ang kaganapang ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang taya sa kasalukuyang kampanya kontra korupsyon, kung saan ang mga individual na nahaharap sa pagkakakulong ay handang gumamit ng anumang paraan kasama na ang pagbabanta at iligal na panggigipit para lang makatakas sa kamay ng batas. Ang paninindigan ng Pangulo na hindi makikipagnegosasyon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Sa Pilipinas ngayon, ang katarungan ay hindi matutumbasan ng anumang banta.